Makisali sa mainit na talakayan sa Karambola. Live na napapanood ang Karambola via DWIZ 882 Facebook page. Maaari ninyong ipadala ang inyong mga komento o opinion sa aming mga text line 0908-136-6060 o tumawag sa aming hotline 470-1750-54. Karambola Nationwide! Dahil ang balita hindi tumitigil, dahil ang balita tuloy-tuloy na nangyayari, dapat alam mo ang latest kahit ang mga taong nasa likod ng balita. Kaya makibalita kay Senyor Balita. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Ray Pacheco. Live na mapapakinggan sa DWIZ. Panoorin ang live sa Aliw 23 at naka-live din sa DWIZ Facebook, YouTube at DWIZ News website. Kaya mga senyorito at mga senyorita, mga senyor, mga senyora, makibalita na kay Senyor Balita. Monday to Friday, alas 3 ng hapon. Bahagi pa rin ng DWIZ News Hapon Highlights. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation. Noon hanggang ngayon, 73 taon sa dagupan. 89.3 DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng M. Luwilier. Basta kwarta padala, mag-M. Luwilier na. Lahat sigurado. Todo balita, Lunes hanggang Sabado, dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Magandang hapon mga kaibigan, araw ng Martes. Ngayon ay October 24 at oras ng ating programang Todo Balita at Komentaryo sa DWIZ Dagupan. Tayo po ay magkakasama-sama hanggang alas 6 ng gabi. Ang inyong Katodo Balita, ako po si Liway Manantan, Iparagirem. Ako naman si Susan Valdez Yadaw. At ang ating partner sa technical, Aaron Robert Garcia. Sa ulo ng ating mga balita sa Balitang Nasyonal, Philippine National Police naka-heightened alert sa barangay at SK elections kasama ang undas. Todo balita. Kaso isasampa ni Castro sa QCRTC, digong sinampulan sa bantang pagpatay. Todo balita. Diplomatic protest inihain ng Pilipinas laban sa China. Todo balita. Mga OFW sa Saudi nanawagan kay BBM. Todo balita. Sa balitang lokal, Project Love for All ng Marcos Administration inilunsad sa ika-5 distrito ng Pangasinan. Todo balita. Resolusyon ng papuri ginawad sa kampiyon ng Women Open Foot Race na taga Calasiao. Todo balita. Provincial Government ng Pangasinan nakapagbigay ng mahigit 1.3 million pesos financial assistance sa 323 na OFW. Todo balita. Farm inputs pinamahagi para sa pilot corporate farming project sa Bani. Todo balita. Sa balitang pampalakasan, Cheska Centeno nagkampiyon sa World 10 Ball. Todo balita. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Naka-heightened alert na ang Philippine National Police sa barangay at SK elections simula October 27 hanggang Nobyembre 2 o mag-uumpisa sa November 27 hanggang magsisimula sa October 27. Ito ay tatagal hanggang November 2. Ito ang sinabi ni PNP Deputy Chief for Operations Police Lieutenant General Michael John Dubria upang masiguro ang kaligtasan ng publiko. Ayon kay Dubria, hindi nila ibababa ang kanilang alert status hanggang undas kung saan magiging abala naman ang publiko sa pagdalaw sa sementeryo at pagbiyahe sa long weekend. Samantala, ang full alert status naman sa Christmas ay nakasalalay sa assessment ng mga Chief of Police. Hindi rin papayagan na magbakasyon ang mga pulis simula sa ikalawang linggo ng Disyembre hanggang Enero 2024.
Umabot na sa 251,592 na checkpoint operations ang naisagawa ng PNP mula nang magsimula ang election period noong August 28. Nakatakdang kasuhan ni ACT o ACT Teachers Representative Franz Castro si dating Pangulong Rodrigo Digong Duterte dahil sa banta nitong ipapapatay niya ang kongresista at Makabayan Bloc dahil sa pagkontra sa confidential fund ng anak niyang si Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Castro na ihahain niya ang kasong grave threat laban kay Duterte ngayong Martes sa Quezon City Regional Trial Court. Sasamahan siya ng mga abogadong sina Antonio Lavinia at Rico Domingo. Sinabi pa ni Castro na tomorrow we are set to file set of grave threat against former President Rodrigo Duterte. Ipa-file namin to sa Quezon City RTC tomorrow morning, wika ng kongresista sa isang interview. Ang kaso ay may kaugnayan sa sinabi ni Duterte sa kanyang programang Gikan sa Masa para sa Masa sa SMNI News kamakailan. Ang unang target daw sana ng 650 milyong confidential and intelligence fund ni Duterte ay si Castro at ang Makabayan Bloc. Naghain na ang Department of Foreign Affairs ng diplomatic protest laban sa China matapos ang pagbangga nito sa resupply boat ng Armed Forces of the Philippines at patrol vessel ng Philippine Coast Guard sa bahagi ng Ayungin Shoal. Sinabi ni DFA spokesperson Teresita Daza na ginagawa na ng Pilipinas ang lahat ng posibleng aksyon na nararapat, kabilang dito ang pagtawag sa Chinese Ambassador kahapon ng umaga. Subalit wala umano sa bansa si Chinese Ambassador Huang Xilian at nirepresent lang ito ng kanyang Deputy Chief of Mission ng embassy na siyang nakipagkita sa Assistant Secretary for Asia Pacific Affairs na si Eileen Mendiola Rua sa DFA. Ayon kay Daza, wala pa siyang impormasyon kung ano ang napag-usapan sa meeting ng dalawang opisyal. Subalit gate ni Daza, nagpahayag na sila ng matinding diplomatic protest at inisa-isa ang paglabag ng Chinese Coast Guards matapos na banggain na ang dalawang barko ng Pilipinas. Nanawagan ng dalawang overseas Filipino worker kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na sana ay hindi na kailangan mangibang bansa ang mga Pilipino. Ito ang kahilingan ni Archie Garcia, OFW sa Riyadh, na 25 taon nang nagtatrabaho sa Kingdom of Saudi Arabia. Ayon kay Garcia, pangarap niyang dumating ang panahon na sana ay hindi na sila aalis ng bansa para magharap buhay kapalit ang matinding sakripisyo ng mawalay sa pamilya at mga mahal sa buhay. Matagal na panahon na talagang gusto ko magkaroon tayo ng presidente na hindi na aabot yung mga OFW natin na aabot pa sa ganitong taon. Ayokong ma-experience ng mga bagong OFW na umabot pa sila ng ganitong taon at gusto na niya makapag for good na kami, Ani Garcia. Dahil naman sa pabago-bagong mga pahayag at hindi makapaglabas ng ebidensya upang patunayan ang kanyang aligasyon ng korupsyon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, nagdesisyon ang House Committee on Transportation na i-contempt ang whistleblower na si Jeff Tumbado. Sa pagdinig nitong Lunes, hain ng motion si Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta upang i-contempt si Tumbado matapos nitong sabihin na wala siyang personal na kaalaman kaugnay ng kanyang revelasyon ng korupsyon na nagresulta sa pagsuspinde kay LTFRB Chairperson Chofilo Guadis. Sinabi ni Marcoleta na sinasayang lamang ni Tumbado ang oras ng mga mababatas. Pino na rin ni Marcoleta ang sinumpaang salaysay ni Tumbado sa NBI na kaya umano siya bumaliktad ay dahil sa takot para sa kanyang buhay. Pero ang muling tanungin ng mga kongresista, sinabi nitong wala umanong nagbabanta sa kanya. Samantala, isang Pinoy ang tinuturing na Ensaymada King sa Canberra, Australia dahil sa kanyang restaurant na dinudumog at dinadayo ng daang-daang customer para bumili at makatikim ng sikat at masarap niyang ensaymada. Sa katunayan, 6 na taon na pala namamayagpag sa Canberra, Australia ang Lola Pinoy Team Resto ni Kim Kudya. Sabi niya nasa 200 hanggang 300 katao ang bumibisita sa kanyang restaurant na itinayo niya sa puhunan lang na 2,000 pesos. Nagsimula po tayo talaga sa $50 o US dollars lang po pambili ng harina, asukal, keso at butter.
Dinakip naman ng mga tauhan ng Bureau of Immigration sa Parañaque City ang isang modelong Belgian national na wanted sa kanyang bansa dahil sa ilang kinakaharap na karumal-dumal na kaso. Kinilala ni Immigration Commissioner Norman Tansinco ang nadakip na si Christoph Debbie, 38 years old. Dinakip siya ng mga tauhan ng Bureau of Immigration Fugitive Search Unit sa isang hotel sa Parañaque City noong Oktubre 17. Ayon kay Bureau of Immigration Fugitive Search Unit Chief Rendel Ryan C., si Debbie ay kabilang sa listahan ng mga undesirable aliens makaraang matanggap nila ang ulat ng kanyang mga ilegal na aktibidad. Nagpapakilala ang suspect na isang modelo at bartender, ngunit parte siya ng isang sindikato na sangkot sa ilegal na droga. Sinabi ni C na subject din si Debbie ng Interpol Red Notice na nailabas nitong nakaraang Marso na humihiling sa mga bansa na hanapin at aristuhin siya. Isang warrant of arrest mula sa Court of First Instance of East Flanders, Belgium ang inihain sa kanya dahil sa mga kasong pagkakasangkot sa torture ng mga minors, pagiging miyembro ng isang criminal syndicate at illegal na droga na paglabag sa Belgian Penal Code. Dumako naman tayo sa mga balitang lokal. Kaninang umaga, pinangunahan ni First Lady Lisa Araneta Marcos ang paglulunsad ng Love for All sa ikalimang distrito ng Pangasinan. Ito ay ginanap sa Ramon J. Gico Senior Sports and Civic Center sa bayan ng Binalunan. Dinaluhan ito ng mga residente mula sa mga bayang sakop ng ikalimang distrito. 100 sa mga dumulong beneficiaries ay mula sa bayan ng Pusurubio. Napawang mga nangangailangan ng serbisyong medikal kasama ang serbisyong inihatid ng Love for All ay ang libreng laboratory, consultation, gamot at financial assistance. Meron ding mga beneficiaries mula sa host town sa bayan ng Binalunan at iba pang mga bayan sa panglimang distrito ng Pangasinan. Kasama ni Ginang Lisa Marcos si Chief Public Attorney Persida Acosta. Mula naman sa provincial government, ito ay pinangunahan ni Governor Ramon Gico III kasama sina Congressman Ramon Gico Jr. ng 5th District ng Pangasinan at Binalunan Mayor Ramon Gico IV. Nandun din ang unang ginang ng lalawigan na si Ginang Maan Tuason Gico. Ilan sa mga personalidad na nagbigay suporta ay sina Vice Governor Mark de Guzman Lambino, 1st District Congressman Arthur Celeste, dating Bayambang Mayor Cesar Kiambao, 1st District Board Member Apol Bakay, Mayor Nonato Abrenica ng Villasis, Mayor Kelvin Chan at iba pang mga mayor sa 5th District, board members Chinky Perez Tababa at Nicoli John Sison, mga kinatawan mula sa TESDA, Department of Health, DSWD at mga municipal mayors mula sa iba't ibang lugar sa panglimang distrito ng Pangasinan. Samantala sa bayan ng San Nicolas, muling naghatid ang lokal na pamahalaan para sa kanilang mga kababayan na in distress sa pamamagitan ng medical assistance, emergency shelter assistance at burial assistance na umabot ang halaga, ang sumatotal ay 565,000 pesos. Ito ay naibahagi sa 273 na residente ng nasabing bayan. Naghandog din ang LGU San Nicolas ng tulong na umabot sa 364,000 na medical assistance sa 206 na residente, 3,000 burial assistance para sa 66 na tao at isa ang natulungan ng 3,000 pesos para sa emergency shelter assistance. Samantala, naprubahan na ng Sangguniang Panlalawigan sa kanilang regular na session noong Lunes ang isang resolusyon na pumupuri sa at bumabati kay Kimberly Garcia Gayla ng Bayan ng Calasiao sa pag-usbong bilang kampiyon sa 100-kilometer women open foot race sa Magnificent Baling 100 na ginanap kamakailan sa Kedah, Malaysia. Sakda ni SP member Sheila Marie Banicad at co-author ni SP member BC Bentinilla, nakasad sa resolusyon ng lalawigan ng Pangasinan ay patuloy na nagpapabot ng nararapat na pagkilala at pagpupuri sa mga namumukod tanging atleta sa Pangasinan sa kanilang mahusay na pagganap sa kanilang napiling sports.
Balita naman mula sa Kapitolyo, ang provincial government ng Pangasinan sa pamamagitan ng Public Employment Services Office o PESO ay nakapagbigay ng mahigit 1.3 million pesos sa 323 na overseas Filipino workers mula noong buwan ng January ngayong taon hanggang September 30, 2023. Ang financial assistance ay naibahagi sa mga distressed OFWs o sa kanilang mga apektadong mga pamilya. In-encourage naman ng provincial government ang mga ito na maging self-reliant sa pamamagitan ng pag-uumpisa ng maliit na negosyo. Ngayong araw, October 24, binahagi ng Office of the Provincial Agriculturist sa pakikipag-ugnayan sa Municipal Agriculture Office sa mga buto ng mais, abono at pestisidyo sa mga magsasakang sumali sa Corporate Farming Program ng Provincial Government. Ito ay pilot project ng Provincial Government in partnership with MAU na may target na 20 hectare na sakahang tatamnan ng mais sa naturang barangay. Samantala, sama-samang bumisita ngayong araw, October 24 sa Bayambang, ang mga pinakasikat na motorcycle vloggers sa bansa para sa pagbubukas ng Pangasinan Leg ng Philippine Motorcycle Tourism, isang aktibidad ng Philippine Tourism Board upang i-promote ang angking kagandahan ng ating bansa, safe driving at pangangalaga sa kalikasan. Dumako naman tayo sa mga balitang pampalakasan. May bagong world champion ang Pilipinas sa ngalan ni Cheska Centeno. Siya ay nagkampiyon sa prestigyosong WPA World 10 Ball Women's Championship. Inilatag ng 24 years old na Pinay Q-Master ang matikas na kamada nito upang patumbahin si Han Yu ng China sa bendisyon ng 9-5 decision sa finals na ginanap sa Austria. Maagang inilabas ni Centeno ang bagsik nito nang kunin nito ang Form 1 na kalamangan. Samantala sa PBA, ipapasilip ng 12 PBA teams ang kanilang mga koponan sa 2 araw na Media Day. Yan ay ginanap ngayong araw at bukas sa One Esplanade sa Pasay City bago ang inaabangang pagbubukas ng Season 48 sa November 5. Unang sasalang ang Tokentex, Terra Firma, San Miguel, Rain or Shine, Phoenix Super, LPG at Northport. Kanina sila ay sumalang. Bukas naman ang NLEX Road Warriors, Meralco Bolts, Magnolia Chicken, Templados, Hot Shots, Converge Fiber Sirs, Blackwater Bossing at Barangay Ginebra, San Miguel o Barangay Ginebra San Miguel, Gene Kings. Sumayon kabuuan ng ating newscast sa ating Todo Balita sa hapon. Kami pong ang inyong mga tagapagbalita. Ako po, si Susan Valdez Yadaw. Ako naman si Liway Manantani para gire. Ang oras po natin, alas 5:16 ng hapon. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng M. Luwilier. Basta kwarta padala, mag-M. Luwilier na. Lahat sigurado. DWIZ. Huwag papayag na wala kang alam sa balita. Maiiwan ka niyan. Huwag kang papayag na hindi mo alam ang latest. Ma-out of place ka niyan. Programang hatid ang tamang balita at tamang impormasyon. Hindi lang sa Maynila, kundi sa buong bayan. Ronda Pilipinas. Pinakabago at pinaka-updated na mga pangyayari. Ihahatid live. Ronda Pilipinas. Kasama ang gigising sa inaantok mong dugo, si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Makinig sa buong Pilipinas sa DWIZ Manila hanggang saan mang sulong nationwide sa lahat ng DWIZ local stations sa buong bayan. Watch din ng live sa Aliw 23 at sa Facebook at YouTube ng DWIZ Ronda Pilipinas, Monday to Friday, 10 a.m. Tara na tumasyal sa ating pinagmamalaking 100 Islands National Park. Subukan ang mga bagong amenities at activities katulad ng zipline, rappelling, wall climbing at helmet diving at mag-cliff diving sa Imelda Cave ng Marcos Island. Halina at mag-overnight sa bagong guest house sa Quezon Island. Mayroon din tayong bagong 2-story pavilion, floating cottage at mga gazebos. Isama po ninyo sa inyong itinerary ang 3 most developed islands: Quezon Island, Governor's Island at Children's Island. Tiyak nahahangaan din ang ganda ng Quirino Cave, Romulo Cave, Imelda
Cave, Cathedral Cave, Coral Garden, Bat Island at Cuenco Tunnel. Welcome sa New 100 Islands. Hahangaan, babalik-balikan. I choose 100 Islands. I choose 100 Islands. Alaminos City, para sa lahat. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. Anong gagawin natin? Sunod-sunod na sila. Ang mamahal ng presyo ng mga bilihin. Huwag kayong mag-alala dahil narito na ang Magic Department Store Halloween Sale. Magic Department Store Halloween Sale. Mapapasigaw at magugulat ka sa diskwentong hatid ng Magic Department Store Halloween Sale. Dahil up to 70% discount mula men's and ladies RTWs, footwear, accessories, Pati bags? oo, pati bags at marami pang iba. Kaya mag-ready ka para mag-shopping We have to go now. sa Magic Department Store Halloween Sale. Magic Department Store Halloween Sale. Magic Department Store Halloween Sale. Up to 70% discount on great selections. October 13 to November 5, 2023. Available in all Magic Department stores near you. DTI Fair Trade Permit number R1101 Series of 2023. Sa mga minamahal naming consumers ng Centelco, mayroon ng Pay Anywhere scheme na kung saan gamit lang ang inyong mga Android phones ay pwede nang magbayad ng inyong electricity bills in no hassle at real-time recording. Iwas pila at abala, kaya mas makakatipid ka sa oras at pera. Tumawag o mag-message lang sa Centelco para sa mga listahan ng accredited payment centers. Isang paalala mula sa pamunuan ng Centelco. Papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw. Mga balita at impormasyong naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa DWIZ. Mula umaga hanggang gabi. Updated on air and online. DWIZ. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. DWIZ. Liway Manantan at Susan Yadaw sa Todo Balita. Oras na po natin mga kaibigan, alas 5:21 na po ng hapon, na imbag nga napudot nga aldaw kanyayo. Masalimuot yang aram od si kay namin. Grabe yung bigla akong hinirit ng ukok. Yan, dahil sa pawisan na naman yung likod natin. Baby pa kasi tayo eh. Yung mga baby kapag napapawisan talagang inuubo. Mhm. Baby kalabaw. Yan. Ayun, kasi yung particles ng alikabok andyan lang sa hangin. Pag biglang napasok sa ilong mo kaya bunganga, talagang ubo. Lalo na ngayon talagang alikabok ang natin ngayon dito sa Dagupan. Sa sobrang dami po ng ginagawang construction ng mga kalsada, talagang malikabok. Ayan. Pero mga kaibigan, magandang hapon po muli at welcome sa ikalawang bahagi po natin programang Todo Balita sa hapon. Sa hapon. And congratulations sa lahat po ng mga PDL sa Dagupan City Jail Women's Dorm. So yung kanilang programa ay National Correctional Consciousness Awareness Week. Parang ganun eh. Kundi man nagkatugma-tugma yun, nandun lahat yung mga words na yun. Kundi man sila, nakoko yata yun. National Correctional Consciousness Awareness Week. Yan, ewan ko kung nandun pa rin yung awareness week. O, di nakoko, kanto. Nakoko, pero ang gagaling po nila. Ay, grabe. Yung mga persons deprived of liberty, yung andyan po sa jail facilities po, hindi lang sa Dagupan, kundi ganoon din sa ibang lugar. Yan po ay mga talented persons na medyo namali lang ng desisyon. Pero or pwedeng kasi yan hindi pa naman sila hindi pa naman sila convicted. Hindi pa sila convicted. Pwedeng mapawalang sala or pwedeng may kasalanan. Pero iba kasi marami rin naman yung mga walang kasalanan na nakakapasok diyan sa na ipapasok diyan. At na pagkatapos ng ilang
ilang panahon na pag-serve nila doon, kuminsan, ayan, nakakalaya na rin sila. So, ang kagaling, talagang ma-amaze ka sa, dumalo po kasi kami ni Ka Aroliway sa kanilang, sa kanilang UN Day. Yan, yung kanilang sariling selebrasyon ng United Nations Day. Ang tema ng kanilang programa kanina. Ka Aaron Robert, pakilakasan na lang yung Kaya, nararamdaman ko yung alikobok dito sa loob eh. Parang pumapasok din sa dibdib ko. kaya kanina yun na Nasa mid. galing kami doon. Sobrang init po ng panahon. Kaya si SY, nalamigan na naman yung kanyang nalamigan ng bumbunan. Ayan, yung kanilang theme sa kanilang celebration ng National Correctional Consciousness Week, dekalidad na programang pangpiitan tungo sa hangad na pagbabago at kaunlaran. At saka yung celebration, syempre, ay kasama sa mga napakarami nila activities. Actually, yan din yung shinare sa atin, di ba, ni Ma'am Noemi. Kanina, yung kanilang search for Miss United Nations 2023. At kung ano yung mga 20 lahat yung participants na galing sa grupo sila ay kung ano yung bansa na kanilang nabunot at nirepresenta. Well represented naman yung costume, yung national costume, kumbaga, o kung ano yung kasuotan ng mga taga dun sa bansa na kanilang nabunot. So, congratulations, yung kanilang pagiging artistic. creative, mga designers. creative, ang gagaling, congratulations. Resourcefulness, so merong 20 po sila lahat, may nag-represent ng Africa, Egypt, Cambodia, Iceland, Japan, Thailand, Taiwan, India. Talagang tinabaho nila tumato. Israel, Saudi Arabia, Spain, Hungary, Venezuela, Singapore, China, USA, France, Korea, Argentina, Philippines. At kanina, kung di sila wala yung PDL na suot nila. Hindi mo sila isipin ng mga nandun sila sa PDL. Enjoy sila doon sa kanilang ginagawa. Ang gagaling at ang gaganda nila, in fairness talaga. At saka yung national costumes po nila ay made of sila mismo ang gumawa, sila yung nag-design. May designer, may nag-execute. Ibig sabihin, may mga tulong-tulong silang nanahe. Ang gamit po nila ay mga recycled materials. Yes. Yung totoong recycled kasi meron yung mga recycled materials talaga. Oo, yung iba na competitions, recycled materials, pero titingnan mo bagong bili. Oo, sila talagang recycle talaga. At saka talagang made of plastic. Ang galing napaka-creative talaga nila, talaga mapapawaw ka na lang. Tapos mga use PPE na yung mga materials, use eco bag, mga ganon. Pero yung yung trash bag, yung itim. Oo. Pag nakasuot na, di ba? Hindi mo na hindi mo pag na hindi mo kakapay na ganon, hindi mo sasabihin na para siyang ang gandang tela. Oo. Pero trash bag na black. Pero gusto ko rin si France, yung kanyang, yung bulaklak, di ba? Kurtina, tapos ang ganda ng pagkagawa. Hindi mo sasabihin kurtina, ang ganda talaga. Creative talaga nila. At saka yung yung costume mismo nung nag-represent ng Miss Philippines. Ay, grabe naman yun. Yung materials, yung pagkakagawa, yung design, pininturahan pa yun Oo. Galing. Makikita mo parang yung pinta niya parang parang dagat, yung kulay ng dagat, magaling. Pero meron meron siyang fashion designer. Meron siya fashion designer. Dalawa yung ginawa nung di ba, nung fashion designer na yon, parehong pasok dun sa pareho silang winner yung kanyang mga ginawa. So ang galing yung mga talented, sayang kung hindi sila makakalabas. Ayan. So dapat magpakabait or sana malampasan nila yung mga pagsubok na yun na dumadaan sa kanilang buhay. Galing. Ngayon ko lang napansin. Tinitignan ko yung picture ni Miss Philippines. Ngayon ko lang napansin yung agila. Ay, Kaya pala sinasabi ng mga kasama natin sa Inner Wheel Club of the... Meron pala siyang agila sa baba. Ang galing. Ay, oo nga. Diba? Tama, oo nga. Ang nag-paint na ito yung na rin, di ba? Pati yung... Sila na rin mismo. Kasi itong yung dalawang kasama natin na attend sa UN celebration ng Inner Wheel.
kinausap na nila yung yung isa na Hihiram talaga. Hihiram Hindi sila yun. nagjo-joke, talaga hihiram nila. Hindi siya nagjo-joke kasi pwede siya Pwede daw labhan at sabi ni Miss Venezuela, lalabanan nila. Yung kay Miss Philippines kasi hindi siya pwedeng labhan Oo. Kasi masisira na. Kasi may mga siya. Si Venezuela yun may mga papel. Si Venezuela yun yung yari sa Cortina. Cortina, may sari-sari yung gamit. So, ang galing. Ang galing po nila. Yung gaya ng sabi natin kanina, yun na ang tunay na recycled materials yung kanilang ginamit. Etong si France din, magaling din Yung kanya yung black siya, tapos yung made of paper lahat, yung decoration niya lahat. But all in all, yung 20, lahat po kayo baka nakikinig sila ngayon, lahat po kayo ay magaganda. Yung pagkagawa, kanya-kanyang konsepto, disenyo. Pero syempre, pag competition, may nananalo. Mahirap Pero lang. everybody ang gagaling. Mahirap man lang talagang mahirap pumili. Mahirapan kami talaga. Tapos magmo-model pa sila, di ba? Sabi ko, pwede bang ulit-ulit? Kasi parang hirap pong i-judge kagad ng isang tinginan makukuha mo na kagad yung score para sa kanila. So, kailangan mo rin talagang para maging fair. Tignan mo mabuti. Pagka alam mo mabuti, tignan mo yung kanilang, kasi isa doon na tinitingnan yung creativeness nila, creativity nila. At kung talagang recycled materials ba. At saka yung pag-carry nila doon sa bansang kanilang nire-represent. Parang ganon. So, ang galing. Pero kung titingnan nyo po, kahit sabihin nating pansamantala, deprived of liberty po, yung mga kababayan po natin, na yung nakakasalamuhan namin up close and personal, yung nasa women's dorm dyan sa Dagupan City Jail, ang dami rin nila activities to keep them busy. Sabihin po natin hindi mawindang dahil syempre iba yung iba po yung nasa isang lugar na hindi sila pwedeng lumabas tapos inaalala yung pamilya. Pero sila, ang tawag nila family. Hello, family. Hello, family. Bye, family. Hello, family dyan sa Dagupan City Jail. At syempre yung mga personnel, magandang hapon po sa inyo. Ayan. So, yung dinaluhan pala natin, Search for Miss United Nations 2023. Yan. Ng Dagupan City Jail Female Dormitory. Ano yung S? This Dagupan City Jail Female Dormitory S. Susan yun. At saka syempre kanina may mga bisita rin po sila bukod po sa mga taga Inner Wheel at mula doon sa isang religious group ay yung iba doon sa mga PDL may bisita silang mga kapamilya nila na nag-perform din yung iba. Meron yung nag-perform na asawa ng isang female PDL, person deprived of liberty. Meron naman yung mga anak nila, mga dalaginding. Kaya nga, parang at home sila, hindi nila mararamdaman kapag ka ganun yung talagang family. Alam mo yung pagtawag nila family, para talaga silang isang malaking pamilya doon na ang saya-saya nila. Pero mga kaibigan, bilis po na oras natin Ganap na po alas 5:31. DWIZ. Huwag papayag na wala kang alam sa balita. Maiiwan ka niyan. Huwag kang papayag na hindi mo alam ang latest. Out of place ka niyan. Programang hatid ang tamang balita at tamang impormasyon. Hindi lang sa Maynila, kundi sa buong bayan. Ronda Pilipinas. Pinakabago at pinaka-updated na mga pangyayari. Ihahatid live. Ronda Pilipinas. Kasama ang gigising sa inaantok mong dugo, si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Makinig sa buong Pilipinas sa DWIZ Manila hanggang saan mang sulong nationwide sa lahat ng DWIZ local stations sa buong bayan. Watch din ng live sa Aliw 23 at sa Facebook at YouTube ng DWIZ Ronda Pilipinas, Monday to Friday, 10 a.m.
I'm Beth Flores. Ako naman si Pastor Nestor Flores. Tandem kami sa buhay. Partner kami sa ministry. At sa bawat hamon ng buhay, we are ready. Alam namin, we are not alone in this race of life. Jesus is our faithful companion. We press on toward the goal to win the prize for which God has called us heavenward in Christ Jesus. Philippians 3:14. Jesus is alive. Accept, celebrate Jesus. Gumugunita kay Jesus sa araw-araw kasama ang MX3. MX3, tunay, natural at original. Ang flying connection ay isa sa mga ipinagbabawal ng RA 7832, ang batas na nagbabawal na magnakaw ng anumang mga power line materials na kung saan ang isang napatunayang lumabag dito ay maaaring makulong at magmulta ng malaking halaga. Isang paalala mula sa pamunuan ng Sintelco. Papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw, mga balita at impormasyong naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa DWIZ. Mula umaga hanggang gabi, updated on air and online. DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ. Liway Manantan at Isusan Yaraw sa Todo Balita. Oras, alas 5:34 na po. Kaninang umaga, dumating po dito sa Pangasinan, doon po sa bayan ng binalunan ng First Lady, ang unang ginang ng Pilipinas, si Ginang Attorney Lisa Araneta Marcos. Para sa launching naman doon ng kanyang, eto nakailang lugar na rin siya, yung pinupuntahan niya para naman sa Love for All. Hindi rin siya gaano katangkara. Nakita ko yung mga picture. Siyempre, andon po ang mga provincial officials po natin, ang mga opisyalis mula sa 5th District at iba pang lugar. So may mga medical missions, etc. etc. So, ang dami po na nailalapit po ang national government sa ating mga kababayan sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. At syempre, priority palagi pag ganyan yung mga indigent, mula sa mga indigent families, mula sa mga kasama na dyan yung mga members ng 4Ps. Pero may nabasa ako ng isang araw, sabi dapat i-update, hindi lang po yung listahan ng 4Ps, Pantawid Pamilyang Pilipino Program, kundi ganun din yung sa mga listahan ng senior citizens. Which is tama lang na every now and then na-update dahil meron po yung mga pumapanaw na mga elderlies. So dapat ma-clear up na yung sila sa listahan para naman fresh ang mga nakalagay po doon. Parang kanina, yung maibalik ko lang sa Dagupan City Jail, female dorm, parang may mga bagong doon. May mga bagong borders. Ayan, may mga bagong borders na yan, mga magagaling po. Pero natanong natin kanina kay Ma'am Cheryl kung ilan yung mga persons deprived of liberty o PDL na nasa women's dorm na makakaboto sa 30. Medyo 10 plus yata, more or less 15 yung sa women's dorm. Pero ayon po kay Attorney Marino Salas, pinakamaraming bilang ng mga jail facilities, pinakamaraming bilang ng PDL na makakaboto ay mula dito sa lungsod ng Dagupan o BJMP women's dorm at dun sa kabila yung sa mga lalaki. At ang gagawin po ng Commission on Elections, at least dito sa Pangasinan, pareho din siguro dun sa ibang mga lugar, ay meron po silang mga especially given yung task na sila ang iikot dun sa mga barangay kung saan bumuboto yung nasabing mga PDL at kukunin nila yung balota doon. So kung kunyari yung PDL ay at saka pwede siyang bumoto ay taga Barangay Mayombo kunyari sa Dagupan, yan, pupunta po kung saan yung precinct, kung saan nakalista yung nasabing PDL voter at kukunin po yung kanyang balota. Lahat po yon dadalhin
lahat nung nakolektang mga balota mula sa iba't ibang precincts all over the province, dadalhin po sa mga BJMP o kaya sa mga jail facilities na kung saan pansamantalang nakapiit po yung ating mga kababayan para naman magawa po nila yung kanilang karapatan na kapareho po natin, one vote. Ayan, makaboto. So, base sa listahan, Consolidated Updated POP PDL, nakuha po natin ito mula sa Provincial Comelec Office. Ang BJMP Alaminos City ay meron pong registered PDL voter na 35. Ayan, 35 sila po ay boboto dun sa loob, sa jail facility mismo. Sa Balungao District Jail, merong 102 PDL voter. Sa Burgos District Jail ay merong 62. Sa BJMP, eto pinakamarami, Dagupan, male and female dorm ay total merong 295. Samantala sa San Carlos City Jail, meron silang 61. Sa BJMP Tayug, merong 4 at sa BJMP Urdaneta ay merong 180. At ayon sa Comelec, Comelec Pangasinan, eto lang, 4 lang ang lalabas para bumoto, pupunta sa kanyang precinct sa barangay, pero sila ay meron silang escort na staff ng BJMP. Parang bagong pasok lang sila eh. So, sila yung may makakalabas pansamantala. Pero boboto lang. Sandali lang sila doon. And then, balik na sa jail facility. So, kung yung mga nakaraang sa local elections ay meron ding mga PDL na nakakaboto, pero ang binubutuhan lang nila ay yung national positions, yung synchronized, from president down to senators and I think party list. Pero yung sa local, sa mayor hanggang councilor ay hindi po kasama sa kanilang binubotohan. So everybody may iisang karapatan. We have the right to vote at tigis ang boto lang po tayo. Ito po yung karapatan na pantay ang mayaman at saka mahirap. At meron pa yung isa na kung saan pantay din ang mayaman at mahirap. Ayan, pag pumanaw, pwedeng pare-pareho po tayong 6 feet under the ground. Although sa ngayon ay meron ng choices, yung iba ay ipinapakremate yung kanilang namatay o pumanaw na mahal sa buhay. Pero pwede rin gawin yon actually ng iba pa, ng kahit mahirap sa buhay, kung medyo may malikom na pondo for cremation, ay ayan, nagpapakremate din. Pero nung panahon po ng pandemic, COVID, pag dineklara ang COVID ang dahilan ng pagkamatay ng isang tao, direkta yon. Diretso ka agad sa cremation. Ang kapulisan po, ang Pangasinan Police Provincial Office at ang Philippine National Police pangkalahatan, sila po ay busy at meron po silang mga action plans na implement po kaugnay sa nalalapit na eleksyon. Yan po ay sa October 30. Kung minsan di natin ma-realize silang tulog na lang, next week na yon. Tapos November na next week. So meron po silang mga action plans na i-implement, dire-diretso na for barangay and SK election at syempre sa UNDAS. Dahil pagdating po, ang haba po ng bakasyon. So marami pong bakasyonista, maraming turista, maraming maiikot na yung mga nakamotor. Pero dito sa atin, ang sabi nga ni, yung na-interview namin kamakailan, si Regional Director Jeff Ortega ng DOT Region 1, sabi niya, dito na lang sa Pangasinan, napakaluwang po ang Pangasinan at napakalaki ng populasyon, ang dami yung mga tourist destinations, kayo mismo, mga Pangasinense mismo, ipatronize nyo yung mga tourist destinations dito sa lalawigan. Kung hindi man kayang bumiyahe sa mas malayo, magbayad ng airfare, magbayad ng hotel rooms, dahil pag sa ibang rehiyon po yun o probinsya, syempre medyo mahal. Why not ipatronize nyo ang inyong mga tourist destinations dito sa lalawigan? Ang tourist destination ay hindi lang naman po sa mga beaches, hindi lang sa mga resorts.
Sa mga lugar na walang beach, kagaya for example dito sa atin sa Lalawigan, dyan sa may Eastern Pangasinan, ang dami ding resorts po dyan. Ang kanilang ino-offer, meron po silang mga swimming pool, meron silang hot and cold pools. Ito ay mula sa Subol, natural spring. Like for example, dyan sa bayan po ng Balongaw. Sa Mount Balongaw, ilan po yung pool po dyan? Merong maluwang, merong mas malalim ng konti for adults. Ito po yung mainit at meron ding pangbata. At speaking about tourism, ito po ay malaking source ng income ng ilang LGUs. Like for example, Alaminos City, talagang aminado naman ang LGU na malaki yung income nila out of yung kanilang turismo, out of the 100 Islands. Ganon din ang bayan ng Balongaw. Ang sabi po noon ni Mayor Risa Peralta at ni former Mayor Philip Peralta, na isa po siya dun sa leader na nag-develop ng Mount Balongaw. Ang laki po kasi ng kanilang income out of that tourist destination, Mount Balongaw. Dahil meron po syempre entrance, papasok mismo dun sa resort. Yan po ay public resort pero syempre may entrance, parang pang-maintenance, yung kanilang zipline, yung kanilang ATV, ayan, yan kumikita ng malaki. Pero yun nga, hindi ibig sabihin po na kung walang resorts doon sa inyong lugar ay wala nang para sa turista. Food, isa din po yan na panghikayat ng mga turista. Like for example, sa Poso Rubio, sa Binalunan, sa Rosales, isa pong, and even kasama rin ang Balongaw, yung kanilang patupat. Yan po ay nanghihikayat naman sa mga turista na pumunta doon para bumili ng kanilang mga local food products. Pero yun nga, sasabihin nyo walang pera. Pwede naman kayong mag-ipon, konti-konti. Kung hindi kayang dumuyo, pumunta po sa Lingayen, sa Capitol, sa Kapitolyo, dun pa lang. Dala na ng pagkain, picnic. Pero siguraduhin lang po mga kaibigan, saan man po kayo pumunta, yan po ay mga plaza, pampublikong lugar o private areas. Siguraduhin palagi na huwag kong ikalat o iwan ang inyong mga pinagkainan, ang mga basura kung saan-saan. Dito na lang po sa Tondaligan Beach, dito sa Dagupan, hay nako, meron yung iniiwan nila yung kanilang mga plastic cups, yung mga wrappers, pati yung mga plastic bottles, yung iba yung mga bote, ay meron namang mga trash cans. Kung wala kayong makita, yung palagi ho nating sinasabi, didalhin nyo muna. Along the way, makakakita naman po kayo ng mga trash cans. Doon nyo itapon. Na-appreciate po natin, di ba? Ang gandang sa ating paningin yung malinis na lugar. Di dapat pag umalis kayo doon sa pinuntahan nyo, malinis pa rin. Oras na po natin, alas 5:46. Paalala muna mula sa ating himpilan. DWIZ Manila, DWIZ Palawan, DWIZ Dagupan. DWIZ can now be heard anytime and anywhere. Just download the DWIZ app on Apple Store and Google Play Store. Get updated with the latest news in and out of the metro and participate in the discussion. Pagsapit ng alas 12 bago ka mag-lunch o kaya nagla-lunch ka, dagdagan pa ang mga alam mo para hindi ka naman huli sa balita. Live sa DWIZ Manila at sa lahat ng DWIZ News FM sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At mapapanood ng live sa Aliw 23 Free TV at sa lahat ng digital channel ng DWIZ. Ang Balitang Bayan. Mga balitang nangyari lang at kasalukuyang nangyayari. Balitang Bayan. Kasama ang opisyal na tagagising ng bayan, si Drew Nasino. Di ka aantukin kapag nalaman mo na ang latest sa Balitang Bayan. Sa patuloy na pagbabalita ng tama at paglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Araw-araw, 12 noon.
Huwag papayag na wala kang alam sa balita. Maiiwan ka niyan. Huwag kang papayag na hindi mo alam ang latest. Ma-out of place ka niyan. Programang hatid ang tamang balita at tamang impormasyon. Hindi lang sa Maynila, kundi sa buong bayan. Ronda Pilipinas. Pinakabago at pinaka-updated na mga pangyayari ihahatid live. Ronda Pilipinas. Kasama ang gigising sa inaantok mong dugo, si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Makinig sa buong Pilipinas sa DWIZ Manila hanggang saan mang sulong nationwide sa lahat ng DWIZ local stations sa buong bayan. Watch din ng live sa Aliw 23 at sa Facebook at YouTube ng DWIZ Ronda Pilipinas, Monday to Friday, 10 a.m. Dahil ang balita hindi tumitigil, dahil ang balita tuloy-tuloy na nangyayari, dapat alam mo ang latest kahit ang mga taong nasa likod ng balita. Kaya makibalita kay Senyor Balita. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Ray Pacheco. Live na mapapakinggan sa DWIZ. Panoorin ang live sa Aliw 23 at naka-live din sa DWIZ Facebook, YouTube at DWIZ News website. Kaya mga senyorito at mga senyorita, mga senyor, mga senyora, makibalita na kay Senyor Balita. Monday to Friday, alas 3 ng hapon. Bahagi pa rin ng DWIZ News Hapon Highlights. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw. Mga balita at impormasyong naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa DWIZ. Mula umaga hanggang gabi. Updated on air and online. DWIZ. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. DWIZ. DWIZ. Liway Manantan at Isusan Yadaw sa Todo Balita. Oras na po natin mga kaibigan, alas 5:50 na po ng hapon. Congratulations po sa bayan ng Basista, Municipality of Basista. Kasama po sila sa Top 20 2023 National Disaster Resilient Champions Awards. So finalists po sila, top 20 finalists kasama ang Bakara. Ayan. Bakara. Eto na lang. Yung mga bababasa ko. Among them, Bayan ng Basista, Pangasinan, Municipality of Valderrama, Antique, sa Bayan ng Abra de Ilog, sa Mindoro, City of Zamboanga, Bayan ng Angat, Bulacan, Bayan ng Bawan, Batangas, Bacnotan, La Union, City of Lucena, Bayan ng General Nakar sa Quezon, Municipality of Paglat, Maguindanao yata to, Municipality of Calibo, Aklan, City of Rojas, Lucban, Quezon, Municipality of Panitan, Province of Capiz, Lungsod ng Surigao, Lungsod ng Maynila, City of Butuan, Lungsod ng Olongapo, and City of Parañaque. So kasama po sila. Ito naman po ay organized, itong 2023 National Disaster Resilience Champions, organized by the Project Welo in partnership with Usher Technologies and Mapua University School of Civil, Environmental, and Geological. So congratulations, kasama po ang LGU Basista sa top 20 all over the country. Ayan, meron po tayong public advisory dito, nakita natin yung sa
Facebook page ng Alaminos, mahigpit pong pinagbabawal ang paggamit ng logo ng lokal na pamahalang lungsod sa anumang uri ng written or printed campaign paraphernalia katulad ng tarpaulin, pamphlets, t-shirt, pamaypay, payong, mugs, at iba pa para sa nalalapit na barangay at SK Elections 2023. Ayan, kasi yung iba baka gamitin nila yung logo. So, bawal po yon. Actually, hindi lang naman sa Alaminos, kahit sa ang munisipalidad, check naman, bawal po yan. Ayan, so malapit na. Ilang tulog ilang, na lang? Ilang ngayon, araw? Ngayon ay 24. 24, 25, 26, 27, 28. Ayan, sa 28, 3 araw na lang. 24 ngayon, di ba? 25, 26, 27. 4 na araw na lang. Sos, Ginoo. merong mga nagraras, merong mga naghahabol. Ayan, naghahabol ng alin? Ng pangangampanya. Pero yung kasi malit lang pag sa barangay, malit lang mabilis lang. Kumisa para mas madami yung pahinga. Unlike dun sa mga yung sa municipal, local and national elections kasi marami silang marami pupunta mga barangay, marami pupunta marami silang ikutan. Pero pinakamahirap doon yung sa party list. Kasi ang constituency ng party list ay buong Pilipinas din. Pero yung ginagawa po nila, lalo na yung mga nananalo, ay meron silang inaalagaan na lalawigan. Usually yan yung mga malalaking lalawigan. Yan, yung tinatawag na yun na magkakaroon sila ng parang baluarte na lang nila. Yan, may tinitignan ako ditong lechon. Matigas yung lechon nila. Natakam tuloy ako sa lechon na naman. Kasi kaya ako napaano kanina. Pero ang init talaga ngayong araw na to. Iba yung init. Kaya bigla yata kimapoy si Akulaw. Yung painawa to ni para kumuha muna ako sandali na energy kaya ako nawala kanina. Ayan, so good morning po good evening po sa lahat natin mga suki. Baka hindi pa ako nakabukas. Ayan, kina Ani Lumagi Paras ng Sangguniang. Yung kanina Zoom merong naka face to face yung andun sila mismo sa session hall, merong the rest ay naka sila. Yeah, regular session po ng Dagupan kanina. Online. Kaya siguro kasi nung last week, 'di ba yung kanilang session napakatahimik. Yung talagang pababaan ng boses. Ayan. Parang bumawi sila kasi nung una sigawan. Parang maingay. Kaya parang na yun Parang ulit-ulit. Parang umiikot lang na gulong na pagkatapos na mainit siya sangsangan biglang sunod kalma. Parang parang wala nang katapusan. Pero ngayon lang naman nangyari itong taon na to. Itong season na ito. Season na. Itong season na to, o itong term na to, parang ganito. Kasi nung last naman nung during the time of Mayor Brian, ganda-ganda naman ng nila, ganda-ganda ng relation ng mga councilors, ganda-ganda ng samahan nila. May time pa nga na, kailan ba yon yung nagkaroon ng basketball. Ito na ba yon o nung last Ito yon. Ito na yon. May time naman na maganda kung saan nagsama-sama po sa team. Oo. Ang magkabila. Magkakasama sila. Yung halos lahat sila basketball Oo. Pero sa bagay, pag nasa loob naman sila, ayun sa bagay, nagtatrabaho lang naman sila. Kaya lang kuminsan parang tumitindi. Yung tumitindi. Tumitindi talaga. At talagang natatawa. Mga taga-ibang lugar, ibang probinsya na, pati actually, hindi lang dito sa Pangasinan, mga taga-ibang lugar, pag naalaman nila taga-Dagupan ka, ngingiti sila, kumusta sa Dagupan? Yun. Parang parang kilalang Dagupan. Kilala na ang Dagupan. Kung paano sa nakilala. Ayan, isa yan, yung mga sa leaders ng mga leaders mismo. Pero ang daming yung politics, yung politika dito sa Pangasinan. Yung mga nasa paligid po natin dito sa lalawigan at sa labas ng lalawigan ng Pangasinan, pinapanood po ng oo. ang kaganapan dito sa Dagupan.
Yung iba, hindi nila gets masyado. Yung mga hindi nila naintindihan, meron silang mga sari-sariling opinion, kung ano yung nakita lang nila. Siyempre, kung ano yung napanood nila sa social media. Yun na yun. Meron naman yung alam talaga nila kung ano talaga yung tunay na pangyayari. Yung nagre-research talaga sila, nagtatanong. Yan. Which is yun ang dapat. Hindi yung kung ano yung nakita lang nila, yun yung kanilang paniniwalaan. Huwag ko kayong mag-conclude sa kung ano yung nakita yung pinakahuli na. Grabe naman yung ganito, grabe naman yung yung lalo na syempre ang binabanatan doon, Majority 7. Alamin nyo kung yung, ano ba yung chronology of events. Ang bulkan, hindi naman sasabog basta-basta yan, di ba? Paparamdam pa yan. Hanggang sa, kung yung isang tao sa haba ng kanyang pagtitimpi. Meron yung matahimik lang na bulkan pero kapag sumabog, matindi. Ayan. Ay, Pasko na po. Mararamdaman na po natin ang Pasko ngayong panahon at ang SM maaga yung kanilang centerpiece. Ila-launch na nila yung kanilang centerpiece bukas dito sa Dagupan. At sa 27 naman sa SM City Rosales. Ito yung kanilang Christmas centerpiece, kung yung pwede kayong selfie, picture. At mararamdaman ko na Paskong-Pasko na talaga. Pero dito sa atin din, actually yung UN Day natin na inatinan natin dito sa Dagupan City Jail Female Dagupan City Jail Female Dorm with S. Meron din po with S, nakalagay S na malaki. Magkakaroon din po ng UN Day din ang Inner Wheel Clubs of the Philippines Incorporated. Gaganapin yan sa Manila. Hindi ko alam kung saan ang venue. Ito para naman sa mga para sa mga kababayan po natin dyan sa May Rosales, mga karatig lugar. May announcement dito ang LTO Region 1. Merong available slots para sa driver's reorientation course and conductor's theoretical course. Iba't ibang lugar, pero dito sa Pangasinan, meron sa Rosales mula October 26, October 31, tapos yung buong November, ilang schedules po yung nakalagay po doon. So, try nyo, baka sakaling makasali kayo dito. Reorientation course. Okay. So mga kaibigan, wala na po tayo sapat na oras. Bukas po, magkakasama-sama po tayo muli, same time, same place, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi. Nakasama po natin sa technical side si Robert Garcia. Ako po si Liway Manantan, Iparagire. Ako naman si Susan Valdesiada. Magandang gabi po sa inyo lahat. Sumainyo ang Todo Balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ FM 89.3.